sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Umamin ka na kung ayaw mong maging kriminal ako! Sige! Sumiksik ka dyan sa ulo ng kaba para malambot ang babagsakan mo kapag ipinutok ko to sa'yo! O sige, putok mo! Kung talaga makitid ang utak mo, sige, patayin mo na ako! Kaya iputok mo na yan, Gabriel! Iputok mo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Wala raw lihim na hindi nabubunyag at kahit pilit nating ikubli, ay darating pa rin ang takdang panahong ito ay malalantad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Gabriel sa ating dulang sa kanyang panahon. Meron akong good news sa'yo, Gabriel. Ano yon? Hulaan mo muna. Hindi naman ako manghuhula eh. Basta, hulaan mo muna. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Mukhang dumating ang araw na kinatatakutan. Uy, ano ba? Natahimik ka naman dyan. Sabihin mo na kasi. Huwag mo na akong ibitin. 2 months na akong pregnant. Congratulations! Magiging daddy ka na. Sinasabi ko na nga ba eh. Diyos ko naman. Bakit? Ano ba kasalanan ko? Uy, Lagi na lang ganito ang ikot ng aking mundo. ano ba? Bakit parang malungkot ka? Di ka ba natutuwa? Of course, natutuwa ako. At sa wakas, magiging tatay na ako. Ano nga nangyari yun? Don't tell me may nakasalisi sa'yo. Oo. At malakas ang kutob ko. Malamang nakikita pa rin sila ng dati niyang boyfriend. Nakasisiguro ka ba? Baka naman hinala mo lang yan. Romy, hindi ako maaaring magkamali. Pinagtataksilan ako ni Melinda. Paano mangyayari yun? Eh, ikaw ang asawa? Basta sigurado ako. May ibang lalaki ang asawa ko. Paano ka nga nakatiyak? Hindi ako pwedeng magkamali. At kapag hindi ako nakapagpigil, baka makapatay ako ng tao. Ginagabi ka yata, Gabriel. Dami kasing trabaho sa opisina eh. Sakit nga ng ulo ko. Ganun ba? O, sige, maupo ka muna dito sa sofa. Mamasahihin ko yung ulo mo. O, yan. Patong mo dito sa lamisita yung paa mo para nakarelax yung position mo. Ay, naku, nasipa ko yung ashtray. Sandali, pupulutin ko. Teka, ano bang ibig sabihin ito? Ano pa? E di, ubos na sigarilyo. Oo nga, pero hindi ito ang brand ng sigarilyo ginagamit ko. Kaya sinong nanigarilyo dito? Ha? Ako. Akong nanigarilyo. At kailan ka pa natutong manigarilyo? Di kasi kumapakali kanina eh. Kaya nanigarilyo ko. Isang stick lang naman. Ang galing mo umarte, Melinda. Pero patutunayan ko sa'yo na mas magaling akong umarte. Pero hindi ka dapat naninigarilyo. Makakasama sa'yo to eh. Lalo na sa magiging baby natin. Sorry na. Hindi na mauulit. Ay, tama po kayo, sir. Meron po lalaki na pupunta sa inyo. Nakita ko po kahapon. Pumasok sa bahay ninyo. Anong itsura niya? Ang matangkad po. Kulot ang buhok. At merong bigote. Tama ang hinala ko. Si Victor nga dati niyang boyfriend. Yun eh. Sige, salamat. Ang galing mo talaga magmarites. Ay, Oh, eto. ay naku. Sa'yo na yan. Hindi. Wag na, sir. Wag na. Malaki na pinibibigay niyo sa akin. Sige na, kunin mo na.
Basta sabihin mo lang sa akin ang mga pangyayari na dapat kong malaman. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Wala ka talagang kadala-dala. Iniputan ka na nga sa ulo ng dati mong asawa. Pagkatapos, heto na uli. Napindeho ka na naman. Eh kasi naman, tatanga-tanga ka. Ma, pwede ba? Huwag niyo na nga akong sisihin. Lalo na ako natataranta eh. At anong gusto mo maging reaksyon ko? Matuwa pa ako? Pwede ba? Huwag mo hayaang madungisa ng kung sino-sino lang ang malinis at marangal nating pangalan. Ano po bang dapat kong gawin ngayon, ma? Ano ba? Eh di palayasin mo na ang malandi mong asawa. Eh di kung gusto mo, ako mismo ang magpapalaya sa kanya. Kakalbuhin ko siya at kakalad ka rin kong palabas. Gabriel, anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak kang baril? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang baril na ito ang ginamit ng asawa ko nang nagpakamatay siya. Nagpakamatay ng dati mong asawa? Akala ko ba aksidenteng kinamatay niya? Nagpakamatay siya dahil na konsensya. Pinagtaksilan niya ako. Kaya naman isang ahas ang napatay ng baril na ito. Oh, Ano kaya kung patayin ko ang isa pang ahas? teka. Bakit mo tinutok sa akin ng baril? Sabihin mo sa akin, si Victor ba ang ama ng dinadala mo? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Alam ko nagpupunta dito si Victor. Oo. Aaminin ko, nagpunta nga siya rito. Pero wala kaming ginagawang masama. Pwede ba huwag mo akong gaguhin? Umamin ka na! Si Victor ang ama ng ipinagbubuntis mo! Ikaw ang ama nito. Maniwala ka. Hindi kita pinagtataksilan. Bawag ako, Melinda! Bawag ako! Yun yung sabihin mo sa akin. Paano ako ang magiging ama ng dinadala mo? Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Umamin ka na kung ayaw mo maging kriminal ako. Eh, Sige! Sumiksi ka pa sa ulo ng kama para malambot ang babagsakan mo kapag ipinutok ko to sa'yo! sige! Iputok mo! Kung talagang makitid ang utak mo, sige, patayin mo na ako! Sige na, iputok mo na yan, Gabriel! Iputok mo na! Kailangan kong bilisan ang pag-iimpake. Hindi ako dapat na magtagal pa rito. May tao. Sino kaya to? Dr. Mendez, mabuti naman ba't napasyal kayo? Paano po ninyo nalaman na dito ako nakatira? Talagang hinanap kita, Gabriel. May importanteng bagay akong sasabihin sa'yo na dapat mong malaman. Sige po, Doc. Pasok kayo. Sa loob na tayo mag-usap. Hindi ka baog. Doc? Nagbibiro ba kayo? Yan ang totoo. Hindi ka talaga baog. Pero, paano nangyari yun? Patawarin mo ko kung niloko kita. Si Cathy talagang baog. Kaya hindi kayo nagkaanak nang magligbin kayo. Malaking utang ko sa kanya at may kaso kong istapa kaya napilitan ako makipagkutsaba sa kanya para maabsueltong kaso ko. At pinalabas niya na ikaw ang baog at hindi siya. Bakit naman po ginawa niyo yun sa akin? Masyado kasi siyang desperate at gusto ka niyang idamay. Doc, bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin to? Ang inaasahan ko kasi magpapatingin ka sa ibang doktor
at malalaman mo rin ang katotohanan. Siya nga pala, di ba may asawa ka na ngayon? Kumusta na kayo? Hindi pa ba nagbubunga ang inyong pagsasama? O ano? O di naniniwala ka na sa akin ngayon? Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Hinimatay ako sa takot. Oo na. Naniniwala na ako. Buti na lang pala nakapagpigil pa ako. Dahil kung nagkataon, sigurado hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero cute yung 3 butas na ginawa mo sa kisame natin, ha? O, tingnan mo. Oo. At alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 3 butas na yan? Ano? Ano pa? Eh di I love you. Meh. Oo. Mahal na mahal kita, Melinda. At ngayon may bago na akong inspirasyon. Lalo ako magkusumikap para mabigyan ko kayo ng mas magandang kinabukasan. At sana, patawarin mo ako kung pinagdudahan ko ang pagmamahal mo. Mahirap maging biktima ng maling akala dahil nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Subalit ang katotohanan ay patuloy pa ring mananaig at siyang magpapalaya sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.